Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Nabubuhay nga lang ba tayo para magtrabaho, kumita ng pera at kumain? Kakain para may lakas upang makapagtrabaho, kikita ng pera, pambili ng pagkain, and the cycle goes on. Is this what life really is all about? Jesus quoted on what was written on the Old Testament, Deuteronomy 8:3, as a reminder to the Israelites about their journey in the wilderness. That it's just not food that kept them alive, but the Word of God, the instruction of God as they go along their journey. As Christians, tayo rin po ay mistulang mga dayuhan na pansamantalang naglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Darating ang araw, bibitawan natin ang lahat ng ating pinaghihirapan, maging ang ating katawang lupa. Kapag tayo po ay humarap na sa Diyos na manlilikha, ano po ang magiging conclusion ng ating mga buhay? Tayo po ba ay nabuhay sa tinapay lang o namuhay ayon sa gabay ng salita ng Diyos? Ang kaaway ay patuloy na nanunukso na ituon lamang natin ang ating sarili sa mga material na bagay, subalit ang Panginoong Hesus ay nilinaw ang katotohanan na ang buhay sa lupa ay hindi lamang tungkol sa mga pansamantala. In fact, in Luke 12, Jesus also mentioned, life does not consist in abundance of possessions. Kaya tayo nga po ay patuloy na hinihimok na magbasa, mag-aral, magsaliksik, at magsapamuhay ng mga aral tungkol sa salita ng Diyos. Nawa magkaroon po tayo patuloy ng kauhawan sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa paalala sa araw na ito na kami bilang tao ay hindi lamang dapat mabuhay sa tinapay kundi sa bawat salita mo, O Diyos. Tunay nga po na ang iyong salita ay ilaw na sa amin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas naming dinaraanan. Bigyan mo nga po kami ng kauhawan sa salita mo at tulungan mo po kaming maging disiplinado sa pagdalaan ng oras sa iyo. Ama, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.